Plano ng Amerika na i-upgrade ang isang naval base ng Pilipinas sa Palawan na mahalaga para sa mga operasyon sa West Philippine Sea at upang lagyan ng mga drone boat na bigay ng Amerika sa Pilipinas, kung saan sasanayin din ng Amerika ang mga tauhan ng Philippine Navy sa paggamit ng mga drone sa dagat, habang ang Philippine Army naman ay naghahanda sa posibleng deployment sa siyam na isla na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alamin na buong detalye mamaya. At Armed Forces of the Philippines inihayag na kahapon na opisyal na nitong inilunsad ang bagong barko nito na BRP Raha Sulaiman PS-20 sa Ulsan, South Korea. Ang BRP Raha Sulaiman ay ang una sa 6 na order ng Pilipinas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 billion pesos noong 2022. At sa ibang balita, isang specialized naval vessels ng Amerika na may kakayahang mangolekta ng kritikal na data sa ilalim ng dagat ang nasubaybayan na tumatakbo sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng mga ulat na ang mga surveillance vessel ng China ay madalas na paikot-ikot sa karagatan ng Pilipinas at paglalagay ng China ng mga nuclear-powered submarines nito sa mga base na nakaharap sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Matapos bisitahin ng Armed Forces of the Philippines ang mga isla na hawak ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group kamakailan lamang, sinabi ng hepe ng Army kahapon na nakahanda ang Philippine Army na magtalaga ng mas maraming tauhan sa mga feature na okupado ng bansa sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Sinabi ni Philippine Army Lieutenant General Roy Galido na ang Army ay maaari na ngayong mabilis na i-deploy at mag-operate sa iba't ibang terrain o sitwasyon, kaya't pwede na umano ang Army sa siyam na mga isla ng Pilipinas tulad ng Pag-asa Island, Parola Island, Ayungin Shoal, Lawak Island, Kota Island, Likas Island, Panata Island, Patag Island at Rizal Reef. Binigyang diin ng hepe ng Army ang kahalagahan ng interoperability sa pangunahing sangay ng serbisyo habang lumilipat ang militar sa territorial defense. Dagdag pa ni Galido, ang interoperability pagdating sa maritime ay napakahalaga ngayon at ang Army ay pwedeng sumanib sa mga Air Force at Philippine Navy ng Armed Forces of the Philippines. At sa ibang balita naman, ayon sa mga dokumento, ang Amerika ay nagpaplano na i-upgrade ang isang Philippine naval base na mahalaga para sa mga operasyon sa West Philippine Sea na may pasilidad sa pagpapanatili na may kakayahang suportahan ng mga unmanned surface vessels. Ang Naval Detachment na Oyster Base sa Palawan ay tahanan ng mga Cyclone-class patrol ship, fast attack boat, Philippine Marine Maritime Units at dito rin nagmumula ang mga resupply vessels na nakatuon sa pagdadala ng mga supply at mga tauhan sa outpost ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Ang estratehikong lokasyong ito sa baybayin ng kanluran ng Palawan ay nag-aalok ng mga puwersang nakadeploy sa Oyster Bay nang may kakayahang maabot ang mga outpost ng Pilipinas ng mas mabilis kaysa sa mga naunang staging points sa mga silangan ng daungan ng lalawigan. Isang abiso mula sa gobyerno ng Amerika ang inilabas noong nakaraang buwan na nagdedetalye ng pasilidad at pagkukumpuni ng mga barko na pinunduhan ng Amerika sa remote base para sa mga maintenance facilities ng mga sasakyan pangdagat ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ang dokumento ay binago kamakailan upang isama ang mga pagpupwestuhan ng mga drone boat na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas, partikular ang Maritime Tactical System na Devil Ray T-38. Dahil sa isang serye ng mga sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa mga maritime features sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay siyang nag-udyok sa Amerika na pataasin ang kooperasyon sa depensa, palakasin ang mga bilateral na pagsasanay militar at suporta sa kagamitan sa pagtatanggol ng Pilipinas na kaalyado ng Amerika sa Southeast Asia. Ang pagbigay ng Amerika sa Pilipinas ng Devil Ray T-38 at 4 na Mantas T-12 na mga unmanned surface vessels ay upang mapabuti ang mga kamalayan ng maritime domain ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binibigyang diin ng Philippine Navy ang paglipat ng mga drone boat na sinusuportahan ng isang forward deployed task force ng militar ng Amerika upang sanayin ang mga operator ng drone ng Pilipinas sa mga pagsisikap ng fleet modernization ng bansa.
Inaasahan din ng Amerika na marami pang mga drone boat ang ipapadala ng Amerika sa Pilipinas upang gamitin ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang Joint Defense Industrial Base Vision ng Amerika at Pilipinas ay naglalayong suportahan ang mga industriya ng Pilipinas sa pagbuo ng self-reliance defense posture ng bansa. At sa ibang balita naman mga kabayan, isang specialized naval vessels ng Amerika na may kakayahang mangolekta ng kritikal na data sa ilalim ng dagat ang nasubaybayan na tumatakbo sa pinagtatalo ng West Philippine Sea pati na rin sa South China Sea. Ayon sa isang mapa na inilabas, ang US 7 Fleet na nagpapanatili na presensya ng hukbong dagat ng Amerika sa kanlurang Pasipiko at Indian Ocean ay kinumpirma nito na ang USNS Victorious, isang ocean surveillance ship na tumatakbo sa South China Sea at West Philippine Sea bilang bahagi umano ng tinatawag nitong routine operation. Ang South China Sea at West Philippine Sea ay nagsisilbing mahalagang gateway para sa mga naval deployment sa pagitan ng Pacific at Indian Ocean na parihong nagpapanatili ang Amerika at China ng patuloy na presensya ng hukbong dagat sa rehiyon kabilang ang deployment ng mga aircraft carrier habang sumisikap ang China na pangibabawan ang Amerika. Ang nasabing American Ocean Surveillance Ship ay mayroon naman ng Surveillance Towary Sensor System o SORTAS para sa pagkolekta ng undersea acoustic data at mga patibong sa ilalim ng dagat bilang suporta sa anti-submarine warfare. Ito ay dahil sa mga ulat na ang mga surveillance vessel umano ng China ay madalas na paikot-ikot sa mga karagatan ng Pilipinas at paglalagay ng China ng mga nuclear-powered submarines ito sa mga base na nakaharap sa West Philippine Sea na kinabibilangan umano ng underground facilities ng China na idinisenyo upang protektahan ang mga ito. At dagdag na balita mga kabayan, inihayag ng Armed Forces of the Philippines kahapon na opisyal na nitong inilunsad ang BRP Raha Sulaiman PS-20 sa Ulsan, South Korea. Ang BRP Raha Sulaiman ay ang una sa 6 na OPVs o Offshore Patrol Vessels na in-order mula sa shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industry na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 billion pesos noong 2022. Sinabi ng AFP na ang paglulunsad ng barko ay nagpapatibay sa dedikasyon nito sa pambansang soberanya at modernisasyon ng depensa. Ang paglunsad ay isang tradisyon ng hukbong dagat kung saan ang barko ay inilipat sa unang pagkakataon sa tubig pagkatapos ang konstruksyon. Dumalo sa mga seremonya sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner at HDHHI Chief Operating Officer at Senior Executive Vice President Jo Won-ho. Binigyang diin nito ang matibay na pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea sa pagsusulong sa maritime security at self-reliance defense capabilities. Binigyang diin ni Browner ang estratehikong kahalagahan ng paglulunsad ng BRP Raha Sulaiman at binibigyang diin ang papel nito sa pagsusulong sa maritime defense ng bansa. Dagdag pa niya ang paglulunsad ng unang offshore patrol vessels na BRP Raha Sulaiman ay hindi lamang paglalahad ng isang bagong barko. Ito anya ay isang matapang na deklarasyon ng ating pangako sa maritime security at pagtatanggol sa ating soberanya. Ipinangalan ang bagong barko kay Raha Sulaiman, isang walang takot na katutubong pinuno na nanindigan laban sa dayuhang pananakop noong pre-colonial na mga panahon. Ang BRP Raha Sulaiman ay isang modernong sagisag ng katatagan, katapangan at hindi sumusukong diwa ng kalayaan ng sambayanang Pilipino. Habang pinararangalan ng bansa ang nakaraang ito ay nananatiling matatag ang Armed Forces of the Philippines sa paghubog ng kinabukasan kung saan ang kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang kundi maingat na pinangangalagaan.